Pero para sa ating second interview, gaya ngayon hawak ko yung phone ko at merong application or app ng Uber Taxi. Oo. Kumbaga, mas napapadali kasi para maka-travel, di ba? Maka-travel sa iba't ibang lugar. Pero, Yes. very contentious to ngayon sa buong mundo, even here in the Philippines. Kaya mahalagang pag-usapan natin yan, kung epektibo nga ba siya at ano yung cons and pros nitong Uber Taxi. Kaya ngayong umaga, mga boss, makakasama natin ang isang IT expert. Walang iba kundi si Mr. Jerry Liao. Good morning, sir. Good morning. At siyempre, good morning sa ating mga boss. Okay, sir. So, unang-una, ano ba itong Uber Taxi? Well, yung Uber, it's a ride-sharing application, no? So, this is a program na nilagay sa mobile phone na kung saan ang task niya is to parang pinagtatagpo yung drivers tsaka pasahero, no? Okay. So, if you have a car, tapos gusto mong parang ipagamit, no? You can register as a driver sa Uber. Tapos, yung passenger naman, kunwari may pupuntahan ako, kailangan ko ng sasakyan, maghahanap ako ngayon doon sa app, ano ba yung sasakyan na gusto ko? Then I can rent. Parang ganon, ano? So, if you're going to look at it, yun nga, sabi nga niya, parang it's a place where drivers and passengers meet. Okay. No? So, very convenient, hindi ba na, kasi tayo, nasanay tayo na tatayo na lang tayo sa kalye, tapos papara tayo. Nare-reject ka pa. O, parang ganon, hindi ba? Which is bawal din yun, ano? Hindi pwedeng i-reject yan. No? Tapos, bawal din yung kontrata ba tawag doon, na Yes. imbis na metro, pag-uusapan natin, that's a no-no. No? Okay. But in this case, ang nangyayari nga is, pipili ka ng sasakyan, then, gaya ng sinabi mo kanina, you pay, no? Via mobile, parang Okay. ganon. Magbabayad ka sa pamamagitan ng mobile phone o credit card, Okay. di ba? So, yun yung basically kung ano yung Uber. And this is a US company, no? Okay. Sa San Francisco ito sinimulan. It started 2009. Ano lang ngayon, 2014, it has grown to become a $15 billion company. Wow. No? So, medyo malaki kasi 45, $15. if I'm not mistaken, 45 countries na yung, yung kung nasaan siya ngayon, over 100 plus cities ang gumagamit sa kanya. Oh, tapos ngayon dito nga meron sa atin, kaya lang very controversial. Pero bago yan, ito pong Uber, hanggang gaano po kalayo yung pwede niyang i-travel? Like, for example, kung ikaw po yung magpapabook, pwede ka niya pong i-travel all over the Philippines or paano So, po any ba point yung... of Luzon, di ba? Usually sa taxi, Nasa usapan yun na yun kung paano, kung ano yung sinasabi ng driver hanggang saan lang siya. No? Pero lahat po ng bookings through ano lang po, through Mobile. the app. Ayan. Yes, through mobile or through the app. No? Tapos you are charged based on time or distance. Kasi you have to Okay. remember internet siya, so they can actually monitor kung nasaan ka. No? Okay. So, yung metro mo sa cellphone na rin, Oo, parang makikita gano'n. makikita niya kung gaano kalayo tinakbo mo, kung gaano kasi baka malapit lang. Okay. So sa time-based naman, ano. Tapos perhaps yung mga boss natin will be interested to know paano kumikita si Uber, no? They get 20% commission on your fare sa Yung Uber pasahero. International mismo. Oo, Okay. 20% yan. Kumukuha siya ng 20% commission. Okay. So, Alright. So yan, nalaman natin, Carla, na efficient nga siya. Tsaka medyo effective din siya, lalo na for commuters. Pero, contentious siya, lalo na for the authorities dito sa Pilipinas. Ano-anong punto po ba, sir, siya lumilitaw na contentious? Bakit po sa maraming mga tumutuloy sa Kasi sinasabi ng first of all, hindi lang sa Pilipinas, no? Okay. Pati yung sa ibang bansa, may problem din. It's so happy na nandito tayo sa Pilipinas. Oo. Pinag-uusapan natin Pilipinas. Pero siguro maganda rin na malaman ng ating mga boss na hindi lang sa Pilipinas nangyayari yan. Kasi may nagsasabi na parang overacting naman Yun yan nga or eh. something. Oo. Diba? No. Kahit sa ibang bansa, meron yan, ano? Ang usapan kasi dito, this is already a business, no? For Uber and of course the driver, yung may-ari ng sasakyan kasi sumisingil ka eh. Di ba? So, kailangan meron kang permit, no? May business permit ka, which is I think fair kasi lahat naman tayo, Yes. hindi ba? Oo. Kailangan talaga may business permit ka. Unfair siya sa mga taxi na registered. Oh, Yes, yes. that's And you have to remember, it's a competition or competitor yan ng mga for hire. Yes. Like for example, taxi. Kalaban mo yan. No? Kasi imbis na sumakay ako ng taxi, sasakay na ako dito sa kabila. Diba? So, if you're going to look at it, kailangan may permit ako dito. Not only for taxes, for example, but also for security ng pasahero. Di ba? Siyempre, kailangan register dito. Although, sinasabi ni Uber na thoroughly screen yung mga drivers, no? You don't just Yes. register and automatically accepted ka na. Hindi. Sabi nila, ini-screen daw nila kung sino ka, kung sino yung anong klaseng sasakyan meron ka. Pero again, like any other app, nakasulat din doon sa na
wala silang responsibilidad kung may nangyari sa'yo. No? Mga You ride on your own risk. Parang ganyan. Oo. Ay, nako. Parang may waiver agad sa start. Ikaw, bahala. Oo. Pero ini-screen namin yan, ha? Pero paano nila siniscreen yun? Eh, di ba, Yes. through Hindi, application? Ano? yun, titignan niya yung sasakyan mo siguro. Picturean mo, ganun. Siguro, ganyan. Tapos yung magbigay ka ng ano mo, ng information about you. But that's a very good question. No? There's a certain limitation, di ba? Na kaya mong gawin, no? Na para ma-screen mo siya, di ba? Kasi considering na sa ibang bansa yan, di ba? Even if, let's say, sabihin natin mag-set up ka ng Uber Philippines, kunwari. Yeah. So, di parang naging LTO ka or LTFRB ka, di ba? And plus yun nga, sabi ko, this is a very interesting situation because the technology world meets the real world. So sino ba dapat mangibabaw dito, di ba? Kasi iba sinasabi, innovation yan eh. Kailangan i-allow mo mangyari yan. Wala tayong problema doon. Ano? Kumbaga sa it really helps. Pero ang problema nga, meron kang mga alituntunin, meron kang mga guidelines that you have to follow. Parang siguro another way of looking at it, kung you want to exempt, for example, yung mga Uber drivers dito sa mga guidelines na to, nasabihin ng mga taxi drivers, edi exempt mo na rin kami. Di ba? So it's either ikaw ang sumunod sa amin o kami susunod sa iyo. Hindi pwedeng sa taxi may kailangan ng permit tapos pag dito sa app walang Wala. permit. Hindi Okay. pwede, hindi ba? Ayan. Ito na nga, no, marami talagang problema itong Uber. Kumbaga, marami pang diskusyon. Pero, Sir Jerry, sa tingin niyo po, sa future po, magiging maayos na po kaya ito? Matatanggap na po kaya ng publiko itong Uber taxi? Siguro ang ano dito is we have to draw the line, na hindi natin parang kumaga sa piniprevent yung innovation. As you can see, napakaganda nung ginagawa ng app kasi na nga, pinagkikita yung driver at saka yung bilis, pasahero. No? Pero yun nga, meron ka kasing mga guidelines na kailangan sundin. Tapos siguro, mabanggit ko lang, may mga insidente na kasi na nangyari sa ibang bansa wherein may mga Uber drivers na binugbog yung pasahero. No? Tapos merong mga nakabangga. Di ba? Na hindi yung sasakyan, na tao ang nabangga niya. So, Sino accountable? yun, accountability, sa sino hahanapin mo, hindi ba? So, yun yung isang tingin ko na dapat din malaman, no? So, and yun nga, may mga ibang bansa na talagang totally ban. Hindi lang yung pinakukuha yung license, talagang ban yung Uber, hindi ba? Yes. So, hindi lang talaga dito nangyayari. So, kaya ko inulit-ulit ito, the mere fact that it's also an issue in other countries, meaning to say, talagang it's a concern, ano? Kasi nga, yung safety ng pasahero dapat dapat na prime concern natin. Okay, sir. Last question po, bago po tayo magtapos. Sir, nabanggit nyo kanina, no? Very interesting yung nabanggit nyo na technology meets the real world. Kumbaga, the real world is, nandito yung mga taxi, para ka dyan. Pero ngayon nga, mas ang dami ng mga technology through applications. So, sa tingin nyo, sir, kailangan na bang makisabay nung real world dito sa technology para mas maging efficient at effective siya sa mga commuters? Tingin ko dito, case-to-case basis, no? So, kung mas maganda ba yung ginagawa ng technology world, then we adjust. But if the real world is better, then we adjust also, no? Yes. Just to give you another example, if I'm not mistaken, sa South Korea yata ito, no? Ang ginagawa ng South Korea, sila mismo nagde-develop ngayon ng isang app na pareho ni Uber. So, there's nothing preventing our country, ang dami nating mga very talented dito na mga developers, no? So, they can actually come up with another app that's doing the same thing for the Philippines alone. No? Tama. Kasi yung Uber kasi, di ba, worldwide yan, di ba? Tapos na mag-comply sa gusto ng gobyerno, sa LTFRB, no? So, we can still enjoy the advantage that mobile app brings to us. But at the same time, you follow the rule, di ba? So I think it's a matter of yung compromise, di ba? Para lahat tayo panalo, parang ganyan, di ba? Okay. Yan, very interesting, Carla. No? So sana maging maayos lahat ng mga kailangan natin dito para sa Uber. At syempre, sana sumunod din tayo sa regulations ng ating bansa. Okay, maraming For salamat, safety. sir. Muli, mga boss, kasama natin na isang IT expert para pag-usapan Uber Taxi. Walang iba kundi si Sir Jerry Liao. Actually talaga ako very interested ako dyan sa Uber. At Congratulations sana maging sa maayos set, na lang. Merry Christmas. Ergo. Wow, thank you. Ergo Contact Ergo, thank Philippines. you so much.